ang maging focus natin, hindi tayo ma-distract ay ang Panginoon lamang, no? Brother Willie? Tayo po ay tumayo lahat na gusto na natin tayo. Maraming tayo. Pag naman, gusto makamali natin ang mga kapangalaman lahat. Nagpapasalamat po ang Panginoon dahil po sa inyong biyaya. Kami po ay nakakatipon sa araw na ito. Salamat Panginoon sa bawat siya na naglaan ng oras para makapagsamba at makapagbigay ka po riyan sa inyong pangalan. Hindi ko rin Panginoon sa oras na ito ang lagay ng banal na Espiritu. Hinihingi po kayo Panginoon ng pangunawa sa pag-aaral. Bigyan niyo po ng wisdom ang anyo. Pero pagsalita, dahil Panginoon ang bawat isa na kakapakinig. Hindi ko rin Panginoon ang pag-iinis ng puso sa bawat sa amin, sa mga kulang o kakala namin nagagawa sa araw-araw. Haring nga Panginoon sa gagawin namin sa pagsamba sa buong hapon. Maging dapat po kami sa inyong harapan. Pagpasalamat ng Panginoon sa patuloy na provision, protection, at kalakasan sa buong ito. Pinupuri ng pagpasalamat po kami at ito dinalangin sa pangalan mo, Panginoon si Kristo. Amen. Amen. Okay, good morning po ulit sa inyo lahat. Morning. Okay, at sana tayo ay ready ngayon mag-worship sa Panginoon sa dami ng kanyang blessing, grasya, mercy na binigay sa atin every day. Dapat lang natin pasalamatan ng Diyos. Let's call Father Don this morning para ilid tayo sa ating pangunahing awitin. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang kabutihan sa ating pang-araw-araw na buhay. Father Don, please. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay magsitayo at umawit po tayo sa hymn number 66. Awitin po namin ng The Leads. I serve a risen Savior is in the world today. Awitin naman po natin from first hanggang third verse. He leads to the first stanza now. Sing, I serve a risen Savior, is in the world today. I know that He is with me, whatever man may say. I see His hand of mercy, I hear His voice of cheer.
us now. Rejoice, rejoice, O Christian. Lift up your voice and sing. Eternal hallelujahs to Jesus Christ the King. The hope of all who seek Him, the help of all who find. My Father is so loving, so good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. He was with me and was with me along life's narrow way. He lives, salvation in His heart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Maraming salamat sa awiting yan. At sunod natin yung awiting Ligaya ng Buhay habang kinakamayan ng bawat isa. Awitin po natin ang dalawang chorus. Ligaya ng Buhay now. Sing. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y malulubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay nanaligaya ng buhay. At siya ay babalik upang tayo naging. At siya ay babalik upang talhin sa buhay. Kaya ikaw kaibigan, magbago ka ng buhay. Ang maging kay Kristo ay nanaligaya ng buhay. Manatili po tayo nakatayo at tumawag po tayo ng isa. Buksan natin sa hymn number 456. 456. Hymn number 456, awitin natin ng How Firm a Foundation. Awitin naman po natin from first hanggang fourth verse. The first stanza now. Sing. How firm a foundation is saints of the Lord. Is laid for your feet in His
makaupo. And please. Sabi dun sa huling awitin na binigay ng ating song leader, ang iyong kaluluwa ay hindi papabayaan ng Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, kung nandito kayo ngayon at hindi nyo pa alam na si Kristo ay namatay sa krus para bigyan tayo ng pag-asang magbago, bigyan tayo ng pagkakataon, talikuran ang mga kasalanan na gagawa natin. Kung hindi nyo pa alam, namatay siya sa krus para bigyan tayo ng pag-asa. Ipaparinig ko sa inyo ngayon. Sabi sa Romans chapter 5 verse 8, kung pwede may palabas ng ating mga AV text. Sabi doon, but God commended, pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa iyo, sa akin, sa bawat isa sa atin. God commended His love for us, that when we were yet sinners, makasalanan pa tayo, wala pa tayong pakialam sa Diyos, namatay na siya para sa atin. Ibig sabihin, pag Holy Week, nakikita niyo siyang pinapako sa krus. Yung pagpalo sa kanya doon, hindi lang yun yung nakikita niyo ngayon na ganyan-ganyan, hindi. Literal na buong puwersang hampas. Wasak ang kanyang katawan, wasak ang kanyang mukha, wasak ang lahat ng meron siya. Pinako siya sa krus, ang laking pako, nakabayubay siya doon. Lahat daw ng yon ay dahil mahal niya kayo. Amen. Mahal niya tayo. At sabi doon sa kinanta natin, I will never forsake. Hindi niya kayo papabayaan na mapahamak. Kaya mga kapatid, ito yung bigay sa atin ng Biblia. Believe on the Lord Jesus Christ. Maniwala ka sa Kanya na namatay siya para iligtas ka at tulungan ka. At ang sabi ng Biblia, maliligtas ka. Hindi ang reliyon, hindi ang baptist, hindi ako sinong tao, kung hindi si Kristo ang makapagliligtas. Sana matandaan natin yan. This morning po, bago tayo magpatuloy, few announcements po, by the way, ang ating anniversary, 49th church anniversary, ay kailan? Sa Sunday na, guys. No? Sa Sunday na, kaya maghanda na tayo, mag-prepare tayo. As much as possible, I encourage everyone na umattend kayo maghapon. No? Yung morning para ito sa gospel sharing, para ito sa mga ating darating na mga kamag-anakan or mga visitor. Sa hapon, yun ang ating selebrasyon. Amen. Yun ang ating celebration. Okay? So yung mga families dito, maghanda kayo sa hapon kasi tatawagin ng lahat ng families at kahit makapagbigay kayo ng maikling testimony sa inyong life so far as a member ng Catholic Baptist Church. Kamusta kayo, no? So magkamustahan tayo dyan sa hapon ng enjoyin natin yung hapon ng anniversary. Sa morning, i-invite nyo yung mga gusto nyong makarinig ng gospel at ng salita ng Diyos. Paano po? Meron tayong invitation sa likuran. You can grab one yourself, then give them an invitation. Kung sila po ay pupunta, don't forget to write their names. Tapos, ikat nyo, ibalik. Kung malayo ang bahay nyo, pwede nyo naman picturean, isend nyo po sa ating GC or kay Sister Regine na ating taga-kolekta po ng mga ng ating mga cards. Okay? So yun po ang ating invitation. Bakit po kailangan ng invitation? Kasi po mga kapatid, para alam namin kung ilan kayo. Ngayon pag hindi nyo pinalista yung inyong visitor, baka makalimutan namin, no? Kasi para alam namin kung sino-sino yung mga pupunta. Okay? Clear po ba? Clear po ba? Okay lang po na marami. Marami ang invitation natin dyan. Okay? So, magpasalamat natin sa Panginoon. Bakit? Kasi po mga kapatid, 49 years. 49 years na tayo. Isa pang question. Handa na ba ang inyong
damit. Meron na bang mga cover? May mga cover na ba, guys? Okay? Pag ako walang nahanap na damit, papakulit ko na lang yung balbas kong cover. Okay? Para may cover ako sa Sunday. Anyways, sa ating pagsisimula ngayong umaga. Tatawag ko si Brother Ashil para mag-recognize ng ating mga visitor kung meron at kung meron mga second time. Brother Ashil, please. And blessed morning po to everyone. Welcome po sa lahat ng mga members at sa mga narito po ngayon. Sa araw po na ito, meron po tayong dalawang second timer. Tawagin po natin si Sister Jackie Rose Murillo po. Please stand po. So please stand po para ma-recognize po kayo. And the people of God said, Amen! At yung ikalawa po ay si Cherry Maltos po. Please stand po para po ma-recognize po kayo. And the people of God said, Amen! So atin naman po i-welcome po ang dating aming Sunday School teacher. Welcome back, Sister Liza po. Navia. So please stand po para ma-recognize po kayo. Ayan po. And the people of God said, Amen. Kasama po niya ang kanyang anak na si Sister Abby. So ayan po, that's all po everyone. May nakalimutan po ba ako, Sister Adelina? Wala naman po. So tawagin ko po si Brother David. Thank you po. Amen. At welcome back kay sis, no? Amen. Okay, sa ating pagpapatuloy, let's have one last song. Let me call Brother Don at kantahin natin itong isang paborito nating awitin, Behold Our God. Brother Don, please. At kantahin natin ito at ibigay natin ang ating best sa pag-awit ng na nagsasabing ganito. Sino ang makakapag-utos sa Diyos? Sino makakatulong sa Diyos? Sino makakapagsabi ng mga bagay na ito sa Diyos? Wala. Mga kaibigan at mga kapatid, meron lang iisang Diyos. At ang Diyos na to ay siya ang nagbigay ng buhay, siya ang gumawa ng lahat, kaya kilalanin niyo siya bilang siya. Hindi yung ating gawa ng katag-isip. Ang Diyos ng Biblia ay Diyos na banal, pantay, at Diyos ng pagmamahal. Let's all stand up as we sing, Behold Our God. Amen. And the first stanza, let's sing it with our all. First stanza, sing. Past will be oceans in his hand. Who has numbered every grain of sand? Kings and nations tremble at his voice. All creation rises to rejoice. Behold, behold. Walang nakakatulong sa kanya kasi siya mismo ang katalinuhan sa kanyang kadakilaan. The second now, sing! Who has given answer to the Lord? Who can question any of his words? Who can teach back one who wala? Who can fathom all his wonders? Amen. The glory of God. Behold, our God, seated on his throne. Come let us adore him. Behold, our King, nothing can compare. Come let us adore him. Kantahin na lang natin nang wala akong accompaniment itong chorus na ito. Let's give it our all. Behold, our God.
choir para sa kanila pong awitin this morning. Choir, please. Ang awitin po ng choir is titled, His Word Will Stand. Choir, please. Babasahin ko po ang mga verses na ito and I hope you'll follow me on this reading. Okay? Okay? Please, focus tayo as we read the Word of God. Focus tayo sa mga verses. Psalms 119 verse 89. Sabi dito, sa Psalms 119 verse 89, Forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. Matthew chapter 5 verse 18, sabi dito, For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot, isang tuldok, one tittle shall in no wise pass from the law. Hanggang lahat ng yan ay ma-fulfill. Isaiah chapter 40 verse 8, sabi dito, ang mga damo natutuyo, ang mga bulaklak ay nawawala, pero ang salita ng Diyos, it will stand forever. Amen. Mawala man itong Kamalig Baptist Church, masira man itong building na to after 50 years, 60 years, pero ang ating mga Bibles hindi mawawala yan. Amen. Nandiyan ang salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Mahalaga ito for parents, for teachers, para sa ating mga kuya at ate. Sabi dito, ang salita ng Diyos, the word is, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly, furnished unto all good works. It's profitable for teaching. It's profitable for rebuke. It's profitable for correcting. It's profitable for training. Saan? Training saan? Maging maayos? Hindi. Training na maging matuwid sa harapan ng Diyos. Sa kagustuhan ng Diyos. Psalms 119 verse 105. Sabi dito, Psalms 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kung naguguluhan ka sa buhay mo ngayon, open your Bible. Tingnan mo kung anong ginawa ng Diyos sa mga taong naghihirap, sa mga taong naghahanap ng kaligtasan. Look at that. Makikita mo kung paano ang Diyos kumilos sa kanila. At tingnan mo kung anong pwede mong gawin para makaligtas rin sa iyong kalagayan. Lastly, Ephesians chapter 6 verse 17. Kaya mga kapatid, ito ang ating encouragement. Bago namin kantahin ang His Word Will Stand, sabi ng Bible, turo sa atin, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, ang espada natin, which is what? The Word of God. Kung kailangan nyong mag-reflect sa inyong mga buhay, use the Word of God. Kung kailangan nyong mag-rebuke, mag-correct, mag-teach, use the Word of God, not our own knowledge, our own agendas. Because all life came from God and all righteousness is from God. At saan natin lahat makikita? In the Word of God. Kakantayin po namin ang awiting titled, His Word Will Stand. Pakinggan po natin.
Purihin po ang Diyos sa umagang ito at magandang umaga po sa bawat isa, ang pagpapala at biyaya ng Diyos po sa inyong lahat. Ngayon pong umaga, ang ganda po ng inaawit ng choir sapagkat kahit anong mangyari sa Pilipinas, huwag naman mangyari kasi ang iba ay ang pananaw. Ang pananaw ng mga Kristiyanong ito ay palangit sila. Ano mang gawin ng mga tao sa labas, maggera sila dyan, wala kaming pakialam. Sapagkat ang aming mga mata ay nakapukot papunta ng, parang hindi ko kayo kasama. Saan ba ang focus ninyo? Magpayaman sa lupa, hindi po kayo magtatagal kung sakali man sapagkat may giyera na sa paligid. Ano po? At payamanin natin ang ating mga buhay sa Panginoon. Tayo po ay magsitayo at babasahin natin ang abot na ba ng chapter 14 ng Exodus? Di naman. Salamat. At hindi ko maano yung lesson sapagkat napakaganda po ang lesson ng Exodus chapter 12. Okay? At ngayon po naman, chapter 14 tayo ng Exodus. At dito ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal, pag-ibig, pagpapasyensya. At kanina gusto ko sanang mag-invite doon sa mga kabataan na hindi pa kilala ang Panginoon. Ang ganda ng Sunday School lesson. Huwag niyong sayangin ang inyong oras sa kung ano-ano. Ay, ito na po ang patunay. May mga gera at hindi nagkakasundo. Mataas ang bilihin. Pag tumas ang bilihin, hindi tayo makakabili, magugutom, at alam nyo mangyayari. So, tayo po ay magbabasa from verse 1 to 14. So, tag-pito, ano po? Pito dito, pito naman dito. Verse 1, verse 2. Sagutan tayo, palahat tayo po ay nagbabasa at nakakaintinding salita ng Diyos. Ano man po ang version ng inyong Bible, whether it is Bicol, Spanish, Bisaya, or Ilonggo, kayo po magbasa sa iyong pangunawa. Verse 1, chapter 14 ng Exodus. Nandiyan na po ba ang lahat? Amen. Verse 1 po, kayo po mangunguna. Are you ready? Verse 1, begin. Moses saying. Verse 2, speak. The terror encamp between the Migol and the sea of over against Balespon before it shall be encamped by the sea. Okay, verse 3. Pharaoh will say, the children of Israel, they are entangled in the land, yes, and shut them in. Ba may pinaplano po? Verse 4, and harden Pharaoh's heart. Pharaoh, and upon his host, and the Egyptians may know that. Okay, pansinin na po ninyo yung that the Egyptian, na ang mga taong matigas ang ulo at ayaw magkilala sa Diyos may know. Verse 4 po yon. Verse 5. And it was told the king of Egypt that the people fled, and the heart of the Pharaoh and his servant was turned against the people. They said, what happened this day? We have let Israel go from serving us. Oh, di ba? Naghihinayang sila. May mga taong ganyan sa panahon ngayon naghihinayang i-let go ang kanilang mahal na mahal at inaalipin. Hindi nila alam, ayaw ng Diyos noon Next verse po. Hahabulin pa, no? May mga taong hindi makalet go ng mga bagay na inalis na nga ng Diyos, babalikan pa. Okay? Next, verse 8. Verse 8 na po. Verse 8 na. Okay? King of Egypt and pursued. So nakukuha nyo na po ang istorya, di ba? Ang ganda nitong istoryang ito, katulad karugtong po ito ng chapter 12, 13 and 14. Next verse po, verse 9. But the Egyptians pursued after them on the horses and chariots of Pharaoh and his horsemen and his army, and overtook the camping by the sea beside the people before Baal-Zebub. Parang nag-aabang. Alam niyo po ba ang kaaway na gusto kayong durugin, sirain dahil nasa Diyos na kayo? Nandito kayo ngayong umaga pero ang isip ninyo kinukuha pa. Ibang klase itong kaaway no? Next verse po, verse 10. And when? And behold, kung ikaw itong hinahabol, di ka kaya matatakot? Kung may bumagsak kayang missile sa atin, di kaya kayo matatakot? Ito po yung sinasabi ng verse na ito.
Malaki po ang kahulugan nito sa ating ngayong umaga. Next verse po. Because they were graves. Hmm. Hmm. May mga tao na tinutulungan na nga ng Diyos, nagiging harsh pa sila. Ano ba naman yan? Pinakikialaman nyo kami. Ano ba yung mga Bible yan? Ano ba pagsimba-simba na? Hindi namin kailangan yan. May mga tao gumagawa na ang Diyos ng paraan. Alam nyo, sa sobrang tigas ng ulo nila at walang pangunawa, nagsasalita pa ng marahas. Anong verse na po tayo? Ang ganda nito, mga kapatid. Next. Kayo na pong babasa. Okay, so, verse 11, binasa nyo, no? 12 na. Dapat verse 11, ano po? Verse 11. And they said unto Moses, because there were no graves in Egypt. Wala ba kasing kulungan doon? Ba't niladala mo kami rito? Wala bang pwedeng simbahan doon? Ba't niladala nyo kami rito? Parang ganun ang sagot ng mga taong itong walang pagkakilala sa Diyos. Tinutulungan na nga ng Diyos. Di po ba? May mga ganito talagang tao. Okay, verse 12 po yung binasa nyo. Okay, nabasa na verse 12. Verse 13 na tayo. Okay? Hmm. Bago tayo magbasa ng last verse, verse 14, alam niyo po, may mga taong tinutulungan ang Diyos sa panahong ito, iba pa ang kanilang reaction. Galit pa sa Diyos na tumutulong. Galit pa sa mga taong dinadala nga sa kabutihan. Galit pa sila doon. That is verse 13 and 12. Kaya ano po ba ang reaksyon ninyo nung mabasa nyo ito? Kagaya ba kayo ng mga taong itong mangmang? Walang takot sa Diyos? Na para bang sila ang Diyos? Parang si Paraon kanina. Salamat sa mga rating sa Sunday School. Itong si Paraon ang nagyayabang. Siya daw yung Diyos, siya daw yung hari, siya may-ari ng mga taong ito. Pero ano nangyari sa kanya? Iyak siya later. Huwag po ninyong hintayin na kayo ay mapunta sa ganitong kalagayan. Hanggat may oras pa, kilalanin ng Diyos. Pagtiwalaan, sambahin, tanggapin bilang Panginoon. Mga kabataan, ako'y nagsasalita sapagkat ako'y malapit na rin mawala sa mundong ito. Huwag nawang mangyari sa inyo ang nangyari sa mga taong itong nakasulat dito sa verse 13. Verse 14 po last. Sabi dito ng verse 14, ito ang pinakahuli. Take note, mga kapatid. Sabi ng verse 14, sabay-sabay, the Lord shall fight for you, and ye shall not hold your peace. Kahit anong galing mo, kahit anong yaman mo, kahit anong talino mo, God still made you, save you, care for you, and keep you. Yan po ang sovereign grace at buhay na Diyos na pinaram sa atin. Tayo po'y manalangin, nagilang Diyos. Salamat po sa umagang ito. Salamat po sa napakagandang mensahe na aming binasa. Doon pa lamang po ay sobrang yaman na ng iyong kapangyarihan bilang Diyos na soberanong naglalang ng langit at lupa. Gumawa ka ng tao, pero ang tao ay nagkasala, tinalikuran ka, pero hindi ka pa pang Panginoon, nagpabaya. Ang ultimong palatandaan na kayo ay sa amin, ibinigay mo pa rin yung kaisa-isa mong anak para lang magdusa, para magbayad sa aming kasalanan, Panginoon. Higit sa lahat, mahabagin mo, makapangyarihan ka. Nagpapasalamat kami sa umaga ito sa bawat tao narating ngayong umaga, sapagkat ang plano ninyo, maipaalam sa kanila that you are the sovereign God, makapangyarihang Diyos, dakila, mapagmahal, mapag-alaga. Ginagawa mo ang lahat para sa amin. Wala kami dapat katakutan, wala kami dapat alalahanin, sapagkat kung kami ay nasa iyo, who can be against us? Maraming salamat po sa umaga ito, Panginoon. Banal na Espiritu, kayo po magbukas ang puso, ng isip, ng mga tagapakinig. Kayo po mag-convert sa kanila, nang maunawaan nila ang inyong nais ngayong umaga. Ganun din po ang tagapagsalita. Wala siyang kakayahan, Panginoon. Ikaw po, magbigay sa kanya ng kapangyarihan ng kanyang pagsasalita. I-screen mo, Panginoon, mga hindi dapat sabihin, kundi ikaw ang maitaas, maipangaral, kayo ang makilala bilang Diyos na gumawa ng lahat para kami ay makarating sa puntong ito na kami nagkaedad ng ganito dahil po lamang sa iyong biyaya at habag. Salamat, O Diyos, Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Glory to God.
At hari nawa mga kapatid ay hindi maubos ang half day na ito sapagkat ang iba po ay nauwi na sa hapon. This is the day that the Lord hath made and we are rejoicing. Maganda ang araw. Okay? At dito po ay kung ating lalagyan po ito ng pamagat, sa binasa natin, nandun lahat nakapaloob. The sovereign work. Ang makapangyarihang paggawa ng Diyos sa buhay ng Israelita. Sino ba Israelita, Pastor? Pilipino tayo, Gentile tayo. Wow! Sa mga nag-graduate ng Book of, ito po ay alam nila, yung tinatawag na, ano na nga bang tawag doon? yung isang puno, pinuputol, binibiak, at isinisingit ng isang ibang puno. Anong tawag doon? Grafting ba yon? Okay, so, tayo po ay hintil at hindi tayo Hudyo. Ang mga tinutukoy sa Bible ay para sa Hudyo. Kaya lang itong mga Hudyong, itong mga matitigas ang ulo din, katulad ng mga Pilipino din, ando na ang Diyos, pinangungunahan sila, itinawid sila sa ilog, biruin mo, hinahabol, doon sa binasa ninyo, hinahabol sila, nung nakita nila, naku po, andyan na po yung mga Egyptian, papatayin tayo. Kasi nung panahon po, ang Egypt ang pinaka-sophisticated ng armas. Kung sa ngayon ay missile, nung araw ang kanilang karwahe, mayroon po itong blade, na habang tumatakbo ang gulong nito ay putol ang katawan ng dadaanan nito. Kaya nung nakita ng mga nakita nila hinahabol sila, na-confuse. Karamihan sa mga Israelita, katulad natin mga Kristiyano sa panahon sa Pilipinas, maraming nagsabing Kristiyano sila, maraming nagsabing Panginoon ko, Diyos ko, pero pagdating sa mga emergency, pagdating sa mga konting aberya, naku-confuse, parang wala ang Diyos. Parang sabi dito sa binasa natin na, naku po, anong gagawin natin? Andyan na ang kaaway. Okay? So dito po ay ang kapangyarihan, ang sovereign God na trabaho niya sa buhay ng isang Israelita katulad natin sapagkat po nung ang mga Israelita ay nagmamatigas sa Diyos, napadala siya ng maglilid, hindi sila makikinig. Pagkatapos, paparusahan ng Diyos, iiyak. Para bang ang Diyos ay parang nanay at tatay na kung tayo mga baby, ang Diyos po ay ganito. Nung ang mga nanay, nung ang mga baby ninyo ay siguro mga 2 weeks. Lalo't panganay, tandaan niyo pag panganay ko, talagang hindi ako natutulog yan. Pag unting iyak lang, kahit puyat na puyat ako, tayo ako eh. Bakit? Ganon magmahal ang magulang, ganon ang Diyos magmahal sa kanyang mga hinirang. Amen! At dito po ay dahil sa katigasan ng ulo nila, kahit hindi pakinggan sila, papatawarin sila, magpapadala ang Diyos ng leader, ng prophet, at tapos magiging maayos, magpipray. Mamaya makakalimot, paulit-ulit ang Israelita. Tayo din po mga Kristiyano sa ibang bansa, di man tayo mga Hudyo, pero tayo po ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pagkilala na si Kristo ay pinadala ng Diyos para sa makasalanan. Tinanggap natin bilang makasalanan, si Kristo ang kabayaran sa ating kasalanan, kaya hindi na tayo dadaan ng imperno. At nung tinanggap natin, sana mga kapatid, kung totoong tinanggap mo ang Panginoon, sana nakikita sa buhay mo. Na ilalakad mo, hindi yung sabi mo, Christian ka, nagbabasa ka pa ng Bible, nandun ka sa karwahe, sa terasa ninyo, nagbabasa, malakas pa. Pero pag ikaw nasa baba at nakikipag-usap sa kapwa, parang hindi ka Kristiyano. Okay, so yun po ang kaibahan, Kaya ang sovereign God, papakita niya rito kung paano siya kumikilo sa buhay ng mga tao. Ito may grupo, individual, sa simbahan man, sa pamilya man, bilang tatay ka man, bilang nanay ka man, aralin natin ano ang ginagawa ng Diyos bilang makapangyarihang Diyos sa ating buhay. There are at least three things na ating dadaanan yan. Siguro ilalabas na lang yung ating mga tandaan natin mga kapatid, may mga panahon po, ang araw ay hindi pare-parehas. Sabi nga ng mga pantas na mga writer ay parang gulong daw ang buhay. Minsan sa ibabaw, minsan sa ilalim. Sometimes, dumarating po sa ating buhay, mayroon tayong struggles. Diba? Ano mga struggles yan? Pera, family, love life. The most, pagdating sa love life, ang mga tao, bagsak eh. Bakit? Pinaiiral ang puso, hindi ang isip. Kadalasan kanya, lalo pag mga young people na hindi talaga nakakapakinig ng Bible, ang pinagagana nila puso, hindi isip. Kaya nga nilagay ang puso dito sa baba para over siya ng isip. Isa hindi nila pag-iisipan yon. Bakit po? Pinagagana nila ang kanilang flesh, the heart of flesh, at hindi ang heart na spiritual. Okay, so, there were times na mayroon tayong difficulties, mayroon tayong struggles concerning, may sinabi si Peter sa mga ganyan, mga kapatid 1 Peter
4:12, sabi doon, Beloved, take not of strange concerning the fiery trials. Dumarating ito sa atin. Okay? Pakilabas nga po yung ano dyan, 1 Peter 4:12. Sapagkat dito mga kapatid, hindi kumo Kristyano ka, hindi kumo ang tatay mo ay pastor, hindi kumo ang lolo mo ay pastor, maganda ang buhay mo, my friend, no? Pag ikaw ay na kay Kristo, tanungin ko kayo ngayong umaga, nung si Kristo po ba'y nabuhay sa mundo, wala po ba siyang problema bilang Diyos at bilang tao? Ang dami, di ba? Nung siya ipapanganak pa lang, mga kapatid, listen very carefully, ipapanganak pa lang siya, mayroon nang nagbanta ng buhay niya. Sino yon? Makapangyarihan yon. Sino? Ano po? Si Herod. Ba, kilala nyo. Parang kapitbahay ng kapatid. Kilala si Herod. Pinagbanta na, di ba? At nung siya po ay papunta na ng krus, nagpipray siya sa Gethsemane, sino ang nagbanta ng buhay niya? Nag-ayuno siya ng 40 days and 40 nights. Sino ang nagbanta sa kanya? Kung nakalimutan niya, no? Sino nagbabanta sa kanya? Si Satanas. Amen. Created being niya si Satan, pinagbanta ng Diyos. Tama? Kaya mga kapatid, dito po, mapansin ninyo, hindi kumo ikaw ay linya ng mga Christian sa Pilipinas. Lolo ng lola mo, pastor, at tatay mo nagpastor, at magpapastor ka din. Huwag mong sabihin na ang buhay mo dahil ikaw ay nasa linya ng mga espiritual ay hindi ka dadaan ng struggles o problems. Mga kapatid, natural yan. Because why? Sapagkat Christ in you. Sa pamilya na lang di ba? Doon pala makikita mo na kung paano ka itrato ng iyong mahal sa buhay. Hindi kasing magtrabaho ka na, puro ka pa devotion sa Bible mo. Anong oras na? Okay? Mag-ingat din kasi tayo. Baka naman naubos ang oras natin doon. Or, kung ano man ang pinakaubusan natin ng oras. So dito po ay, sabi ng 1 Peter 4:12, sabi dyan at po mga minamahal, sabi ng si Pedro, okay? Huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo. Bakit? Upang kayo ay susubukin kayo kung totoo ba talaga yung kay Kristo. Baka naman para kayong si Judas. Sabi niya, teacher, di niya matawag na master sapagkat plastic si Judas. Sabi niya, master. Sabi niya doon sa mga huhuli, kung sino ang halikan ko, yun na. Di ba? Dito po ay, para subukin, nawaring may isang katakatakang bagay na mangyayari sa inyo. So, yun po ang sabi ni Peter dito sa lesson na ito natin. Kaya dito mga kapatid, okay, bilang tayo po ay may Diyos na soberano, makapangyarihan, at wala siyang ibang iniisip sa iyo at sa akin na ikasasama. Tama? Nabasa niyo sa Bible yan. Sabi ng Bible, for I have a plan for you. Na hindi tayo parusahan, kundi tayo ay pagpalain. Yung po ang plano ng Diyos sa atin. Dito po ay isang kahinahinala dito at bigyan natin ng pansin. From verse 1 to 9, okay, mayroon po dyan sa verse 2, mapapansin natin yung word na that day. Kung kayo po ay may ballpen, lagyan niyo po yung that day. Pakilabas po yung verse 2. Okay, tingnan niyo po ito, that day. Bakit po ito isinulat dyan? Verse 2. Pakilabas na po, okay? Para magbigyan natin po ito ng konting intro. Okay? Sabi doon, that day, ayon. Lagyan niyo po ng underline. Bakit kaya? Diyan po yung preface o parang ini-introduce ng writer, okay, na itong mga tao ito, kung sila, that day, kung ang mga taong ito ngayong umaga, kung kayo at ako, that day, ano kaya ang gagawin natin? By obedience to the Word of God, papaganda ang buhay natin. Yan po yung inawit ng choir. Okay? His Word will stand. Sabi nga ng ating preacher, mawala man ang mundong ito. Dahil sa kagigiran nila, nagpapawala sila ng mga missiles, kung ano-ano, natunaw. Hindi po nagbabago ang salita ng Diyos. Okay? So dito po ay, ang pakaganan yan, yan po ang kanyang preface. Okay? Pangalawa, sa verse 3, makikita natin na predict na po, may prediction na po din sa verse 3 and 4. Basahin natin, sabi ng verse 3 and 4, okay? For Pharaoh will say to the children of Israel, di ba? May prediction Sabi ng writer, mayroon ng dito si Parao, may gagawin itong Parao na ito. Sabi niya, sapagkat sasabihin ng Parao na ito tungkol sa mga anak ng Israel. Nakita po ninyo? Okay, kanina mayroon tayong
preface, parang ini-introduce ang verse 2 that day, maging man yan ay Israel, maging man ay Egypt, na dapat nilang malaman na kung sila ay susunod. Alam niyo mga kapag kanina sa Sunday school, kung umabot, sino umabot na sa Sunday school? Ang ganda nito, ito ang may pinaka-paborito kong story sa Bible. Sa sobrang katigasan ng ulo nitong paraon na to, kung buhay lang to, diba? Sa sobrang katigasan niya, 10 beses siya binigyan ng chance. Alam niyo po, ang Panginoon nagbibigay second chance lang sa mga Kristyano. Pero itong si Paraon, 10 chances. Hindi talaga siya nabigyan ng kilalanin ng Diyos. Ang pinairal niya yung kanyang dunong. Ang dunong ng taong ito eh. Kaya 10 chances pinadala eh. Kaya dito po mapasin natin sa pang-10, sa kayabangan niya, yung pinakamamahal niya, tagapagmana niya ng trono, pinakapagmamalaki niya sa buong paligid na ito ang susunod sa akin, inalis ng Diyos. Mga kapatid, huwag nating hintayin. Are you with me? Huwag niyong hintayin na kung yung bagay na yan naghihiwalay sa iyo at ang Diyos, siya ang namamagit, isang mas mahal-mahal mo to, bagay na to kaysa sa Diyos mo. Isang araw baka yan ay alisin, lugi ka, iiyak ka isang araw. Okay po ba yan? Naunawaan po ba natin ito? Ang ganda ng lesson sa Sunday School. Ako gusto ko na lang makinig sana, ayoko na mag-preach eh. Mas masarap makinig. Pero sabi kasi ng James, hindi lamang tayo mga taga, kundi mga gumaganap ng kanyang salita. Ngayon mga kapatid, narinig ko lahat yan. Therefore, hindi lang po ako ang tagapalaganap ng salita ng Diyos. Every ear, every mouth na nandito, dapat ang trabaho natin, ipahayag natin, si Kristo babalik, tanggapin mo na tagapagligtas sapagkat pag hindi, impyerno ka po. Wala pong sinisino. God is a God of justice. Okay? Sabi dito, ay napaganda na binanggit natin dyan ng writer pala, hindi natin, binanggit ng writer ang kanyang introduction, ang preface, at meron siyang prediction sa verse 3 and 4 na si Paraon ay gagawin ganito. May plano talaga siyang pagmamalaki. And pangatlo, mapatingnan natin sa introduction natin, ay purposeful. Ano po? Talagang sinadya niya. Mayroon siyang goal, mayroon talaga siyang target. Verse 4, that the Egyptian may know. Tungnan po ninyo pang verse 4, kung nandyan po yan. Lumilipat ang aking. Okay. Verse 4, and I will then harden the Pharaoh's heart, that he shall follow after them, and I will be honored upon Pharaoh and upon his host, that the Egyptians may know. Paki-underline po ito, mga kapatid. Pagdating nyo sa bahay, aralin nyo. Para baka sabihin, hinula-hulaan lang natin. Okay? Ayun dyan. Asa na yun? That He is God, who is powerful enough, na kapag tayo, sabi kanila sa Sunday School, at napakagandang kwento, kapag tayo ay sobrang hinahapi, kapatid, tandaan ninyo, wala tayong laban, tayo mga tupa ng Diyos. Ang tupa po hindi lumalaban kahit kailan. Look at Jesus. Diyos yan. Nagkatawan lang siyang tao. Never siya nung siya'y sinusuntok sa likod habang may pasa ng krus. Never siyang nanadyak. Pag-aralan nyo, panuorin nyo mga ginagawa sa Pampanga. Nung iba na yung tumatadyak, talagang nanipa eh. But Jesus never do that. Tinanggap niya yung pagpaparusang yun. You know what? Sapagkat that the Egyptians may know that God is in control. Amen. Mag-away man mga malalaking bansa na sa paligid at ang Pilipino ay napakaliit na bayan. Pero malakas ang Diyos natin, that the people in outside this nation may know that we have a powerful God. Mayroon ba kayo noon? Amen. At mayroon ang iba. Ang iba hindi ko alam. Okay. Lagyan na po ng underline. Sabi ng verse 4, that the Egyptians may know, that the foreign people may know, that we have a powerful God. Amen. Point number 1 natin sa verse 1 to 9, ay nandoon nakapaloob sa verse 1 to 9, that God is in control. Okay. Letter A. Tingnan niyo po ang paglabas nila, di ba, doon sa Sunday School tinuro, ang ganda nun, ano, hindi pa sila lumalabas, sabi ng Diyos, kumuha kayo sa 14 days, kumuha kayo ng tupa na ito'y iihawin,
At pagkatapos, pag inihaw na ito, yung dugo niyan ay lalagay sa hambag. At pagkakain nyo nung gabi ng bisperas ng Passover, magtali kayo, ibig sabihin pala nung may lakad silang malayo. Okay? At pagkatapos, yung kain kunti lang, hindi yung sobra-sobra kasi maiiwan ka eh. Pag sinabi ng Diyos, get out! Ay wag naman po kayong parang si Mrs. Lot. Etong pamilya ni Lot, inalis din ng Panginoon sa Sodom and ano po ang ibig sabihin ng Sodom and Gomorrah sa panahon natin? Ito yung mga hindi kayo magsalita, no? Ang Sodom and Gomorrah sa panahon natin ay ang mga taong halang ang kaluluwa lang takot sa Diyos. Ito yung mga di ba? Pagdating nung anghel na inutusan ng Diyos sa bahay ni Lot, nakita siya ng mga lalaki. Sabi kay Lot, Lot, shh, di ka dito. Nakita namin bisita mong 2 pugi. Tabihan namin yun, ha? Alam na ninyo, di ba? Kaya hindi po yan talaga. Hanggang noong araw pa, mayroon na palang ganyan. Sodomite. Okay? At may kabaliktaran yun. Alam naman yun. Hindi man niya kasama sa lesson. But the point is, ang Diyos nagdidirekta. God directed the life of Israelite people, and so with us today, mayroon kang problema. Yes, magpipray ka. God, Lord, help me, and God will direct your path. Amen. Sabi po dito sa ating tinitingnan na habang nililid siya ng Panginoon doon sa bawat lugar na kanilang pinupuntahan, naalala nyo, di ba? Kaya may binasa tayo dyan na verse 11 yata yon na iba na yung reaction nila dyan okay? Kasi sabi nila, Moses, Pastor Moses, ba't mo kami dila dito sa ilang? Ang sarap ng buhay namin sa Egypt. Mayroon dong bawang, sibuyas, ang bango ng pagkain namin. Mayroon kami masarap ng pagkain. Samantalang dito sa disyerto, puro pugo sa umaga, itlog ng pugo sa gabi, sa umaga, mana. Grabing mga tao reklamador. Siguro hanggang ngayon may mga kasama tayo sa bahay na may mga mareklamo. Nagluto ako kasi isa rin doon Okay? Pag nagluto, si Mrs. kaya ang kanyang kapatid ng ulam. Pag hindi gusto ng dila ko, sabi nila, ayaw mo ng luto? Magluto ka sarili mo. Di ba? Si Mrs. namimilian nila. Kaya lang mga kapatid, ang tinutukoy dito sa Bible na reklamador, ginawa na ng Diyos ang lahat, di ba? Sila po ay alipin sa Egypt. Naalala nyo sa Sunday School? Alipin sila. Wala silang kakayahan na makalis kasi pinipigilan sila ng haring Paraon. 10 chances, sabi ni Panginoon, pag hindi mo pinalayas yan, sige, hanggang 10. Kaya nung sa panghuli, kaninang umaga, ay buhay na ang kinuha Yun ang pinakakahinaan, yun ang weakness ng malaking haring ito. Akala niya, ang tibay niya, ang weakness niya pala, wala na siyang susunod sa kanyang linya, sa trono, wala na siyang tagapagmana, wala na siyang pinagmamalaki. Kasi bakit? Yung mga pinagmamalaki, yung Diyos-Diyosan, yung kanyang kung ano-ano, talo ng Diyos natin. Amen? Kaya dito po ngayong umaga, kung kayo po ay may struggles, mayroong problem na dinadaanan, lagi nyo tatanda na sabi po dito sa ating tinitingnan that God give us direction. Sabi po ng Proverbs 3, 5, and 6, ano yun? Kung naalala nyo? Sa ulado nyo yan Ano sabi ng 3, 5? Okay? Sige, ikaw na nga tumayo. Recite mo na nga. Sige, tayo ka. I-recite mo. Proverbs 3, 5 and 6. 5 and 6 lang, dalawa. Proverbs 3, 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding, and in all thy ways acknowledge Him. God, Okay. and he shall direct thy paths. Amen. Ganun po ang Diyos. Oo, mga tupa tayo, hindi tayo lumalaban. Pero, excuse me. Pero pag tayo talagang bugbog na, doon po lumalabas ang kamay ng Diyos. Bakit po? Sa mga lagi nandito po ang ating mga seafarer, mga kapatid, alam na alam nila yan sa SOS. Kapag ang nalulunod ay kumakawag-kawag pa yan, hindi pa nila yan dinadive. Kasi bakit? Ang nalulunod, pagka dinive mo yan, nagaganyan pa, ikaw ang gagawing salbabida. So ikaw yung malulunod. So hintayin nila na medyo naggano na, sa kanila yung kukunin. Okay? Ganon din po ang kalagayan ng Diyos. Hanggat hindi ka natututo, sasabihin mo kasi, Lord, kaya ko pa, hindi pa kita kailangan, Panginoon. Mayroon pa akong negosyo, may tiyuhin pa ako, mayroon pa akong koneksyon, at eto pa, marami pa ako ditong stock. Saka ka na, Lord. Saka na ako magsisimba. Pag lubog niya, at wala na siyang magagawa, doon ang Diyos magpapadala ng rescue. Okay? So dito po ay
about the Israelite people, nung siya po ay nagtatawid na doon, excuse me, thank you. Habang sila po tumatawid, alam niyo yung sobrang init na ganito, mas mainit pa dito dahil disyerto, yung reflection ng sun, sobrang init, walang kahoy. Alam niyo po yung provision ng Diyos, yung protection ng Diyos. Akalain mo habang naglalakad ang kanyang bayan doon sa disyertong yun, nandito ang ulap ng Panginoon. Yung kanyang shade sa sobrang init. At pag habang sila naglalakad doon sa disyertong mainit, pagdating ng gabi ay meron silang liwanag ng ilaw ng Diyos. Andun po ginagawa ng Diyos ang lahat para sa kanyang mga anak. And minsan magtataka tayo, maliban na hindi naturuan talaga ng Biblia, may mga anak sa isang pamilya na iba ang iginaganti sa kanilang mga magulang. Lalo sa panahon ngayon. Kaya dito po mga kapatid, kapag ang Diyos ang nagkontrol sa atin, una, makakakilala ka. Mararamdaman mo kumikilos ang buhay mo, o ang Diyos sa buhay mo, minsan may problema ka. Pag may nararamdaman ka na may problema ka, baka kinakausap ka ng Diyos. Okay po ba yon? Pag mayroon ka nararamdaman mabigat na problema, Lord, kinakausap, may nais mo ba kayong ipagawa sa akin? Lord, may nais mo ba kayo sa aking paiwanan? Ba kayo na nagiging dahilan at nagkakalayo tayo dahil mas mahal ko ang bagay na ito kaysa sa iyo? May ganun pong paraan dito. Kaya dito kung ating pa pong susundan na habang nagpaplano dyan si Paraon, ano po sabi ng verse 6, and he made ready the chariot and took his people with him. Abay, pinaalis na, habulin na naman. Yun yung tapos na pinaalis na ng Panginoon, gumawa ng Diyos ang para makalis na tayo doon sa mundong kasalanan. Ngayong Kristiyano ka na, sabi mo, tinanggap mo ng Panginoon, pero parang nandoon ka pa rin. Gusto mo pa rin gawin yung dating ginagawa mo doon sa Ehipto, doon sa mga bagay na makamundo. Which is, ang Panginoon po dito, sabi niya sa verse 6, okay, hinahabol sila doon, gustong habulin ulit ni Paraon, verse 7, and he took the 600 chariots and all the chariots of Egypt and captains of everyone and them. Alam niyo po ba na pag tayo po ay pala'y naging Kristiyano na, at ang Diyos gumagawa na sa buhay natin, inaayos na tayo ang ating path, straight na, wala nang bako-bako, wala nang mga problem, eto, hahabulin ka na naman ng mga dati mong ginagawa. Yung mga dati mong gusto doon, nung hindi ka pa ligtas, hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, hahabulin ka nito, mas marami pa pala sila. Ang sabi doon ay 300, di ba? Parang ganun ang ibig sabihin mga kapatid eh. Bakit? Pinalaya na ng Diyos yun eh. Napatay na nga yung panganay. Pero tingnan mo ang ginawa nitong Paraon na ito, aba naghabol pa rin. Kung iisipin natin mga kapatid, the same sa lupa o sa mundo. Iniwanan mo na yung buhay mo doon na nung dati hindi ka Kristiyano, nagkikipaglasingan ka, at minsan, kababaeng tao, marunong uminom, grabe, no? So, iniwanan mo na yon dahil Kristiyano ka na. Pero alam nyo, hahabulin ka pa rin ng mga ito sa ibang pagkakataon. May mga difficulties, letter B, ang Diyos ay maliban na tayo po ay idinadirect sa ating buhay, ang Diyos inaalaw niya sa atin. God allow circumstances or difficulties para papaano natin makilala, papaano natin ma-recognize that God is doing in your life. Ano bang ginagawa niya sa buhay natin? Ano po? Ano bang nangyayari sa isang tao? Minsan may, naalala ko tuloy ang Panginoon, di ba, panahon ni Kristo, naglalakad sila kasama mga disciple, nakita nila isang bulag. Sabi kagad ng isang disciple, Panginoon, sino po may kasalanan sa nila? Bakit ang taong yun ay nabulag? Di ba? Sabi nung isang disipulo, ang kanya po bang ama? Sabi naman nung isa, ang kanya po bang nanay? Ang sagot ni Jesus, naalala niyo po ba yung parabol na yon? Na may nakita silang isang bulag at tinanong sila, sino ang dahilan, ba't nabulag ang tao yon? Sapagkat doon, ang sabi ng Panginoon, hindi sa tatay niya, hindi sa nanay niya, hindi sa paligid niya, kundi para makita ang kapangyarihan ng Diyos. Pinagaling niya po yun eh. Nakukuha niyo po ibig sabihin, may mga pangyayari sa buhay natin, masakit, mahirap, circumstances, struggles. Pero pag nakilala at na-recognize ninyo ang kamay ng Diyos kumikilo sa buhay natin, dahil mahal ka niya, huwag tayong lalayo doon sa nais ng Diyos. Okay? And God is in control. He direct our life. At pangalawa, binibigyan tayo, He allow the circumstances para makilala natin. Ano po? In reality, ang ibang struggles natin, ang ibang problems natin, in our own making.
Kristiyano ka, nakikipagkasundo ka sa hindi Kristiyano, ay talagang magkakaproblema ka, kapatid. Eh lalo't kung lalaki kang Kristiyano, na-girlfriend ka ng hindi Kristiyano, ay may problema ka talaga. Di po ba? Ay sabi ng Biblia, hindi pwedeng magkumpare ang Diyos at ang Satanas. Tapos ikaw naman, dahil matigas din ang ulo natin, sige, nakipagkaibigan ka doon saan, baka sa naging kayo, hindi po pwede yun. Sabi ng 1 Corinthians, be ye not unequally yoked together with the unbeliever. Kasi magkakaproblema ka nga. Yung po ang tinutukoy din dito, sabi niya diyan, ng ating pinag-aaralan, sometimes difficulties and problems nangyayari because of our own making. Pero gumagawa ang Diyos sa atin, mahal tayo ng Diyos. Pangalawa po, o pangatlo, kadalasan, okay, direksyon ng Diyos, binibigyan tayo ng, inaalaw niya ng ganito, upang bakit? Para tayo ay makasiguro na tayo ay magpapakumbaba, luluhod, tatawagan siya. Isang pagkakataon po dito, ano po, na, di ba nung kanina pa rin, inulit ni David kanina sa kanyang pagtuturo sa Sunday School, di ba? Sabi niya nung gabi, ng bisperas ng pag-alis ng mga Israelites, ang sabi doon ng Panginoon, hindi pa sila nakakalabas, nasa loob pa lang sila, maghanda na kayo. Di ba? Ang mga pangako ng Diyos na binitawan sa atin, ang sabi ng Romans, di ba? If God be for us, who can be against us? Pero nagiging tayong talunan dahil po sa ating own making. Oo nga, sa Diyos ka. Pero ang tanong, lahat ng blessing na natanggap mo, nagpasalamat ka rin ba sa Panginoon? Lahat ng blessing ginagawa ng Diyos para sa iyo, para pagpalain ka, para hindi ka maging kawawa sa mata ng mga unsaved. Ang tanong, nagtuwang-tuwa ka, habang tuwang-tuwa ka, yes, thank you sa blessing. Ang Diyos kaya natutuwa na nagsabi ka man lang, Lord, thank you so much. Lord, gagawin ko ito para mapasaya kita. Nagkakaroon ba ng kasiyahan ng Diyos sa ginagawa natin araw-araw? Sa palagay ko, mga kapatid, doon tayo nagkakulang. Katulad ng mga Israelitang ito, ginagawa ng Diyos ang lahat. But hindi pa rin nila na-recognize that God is a powerful, sovereign God sa kanilang buhay. At dito po ay, sa pangatlo, hindi lamang po ang difficulties ay binibigat, inaalaw ng Panginoon. Ang pangatlo ay nagbibigay ang Diyos ng deliverance sa Israel. Kaya nga po baga, sila po ay nakatawid ng Red Sea. Okay? Alam ko, pamilyar po sa inyo ang pagtawid ng Red Sea. At sa mga lumalabas ngayon sa mga nung unang labas yan, noong ako'y bata pa, ako bilib na bilib doon eh. Okay? Biruin mo, tinaas yung tungkod niya, nahati ang dagat, nakatawid sila. At nung hindi na yung mga kaaway, ibinabana ng Diyos ang kanyang hatol. Hindi niya kasi kailangan ng Diyos ang mga ganyan eh. Ang kailangan ng Diyos, kayo at ako na kanyang mga binago ang buhay, hindi niya kailangan yung mga basura. Kaya po yun ay inanod. Amen po ba? Ang problema, may mga Kristiyanong namumuhay dala-dala ang basura hanggang ngayon. Ultimo yung simpleng pagpapatawad, hindi makapagpatawad. Ang Diyos nga nagpapatawad, ikaw hindi. Amen. Nagdadala ng baggage sa puso nila. Pastor, good morning po. Kumusta ka? I'm fine. Nakikiti sa labas, pero sa puso punong-puno ng hinanakit. Hindi po ganyan ang Kristiyano. Amen po ba? Baka mamay para kay mga Israelite eh. Tingnan niyo po ang binanggit niya doon, sabi niya, wala ba kasing libingan doon sa Egypt? Bakit tinadala-dala mo kami rito, Pastor? Sabi niya kay Moses. Nai-advance ko, pero ang ganda nito mga kapatid, kwentong ito. Tapusin na natin itong first point. Ang Diyos may control. Kaya pa nga kapatid, pag may problema tayo, huwag natin kwestiyonin ng Diyos. Yun pala, ginahanda ka. Alam niyo po ba na kayo po ay ginto sa harapan ng Diyos? Are you with me? Alam niyo ba na kung totoo kayo mananampalataya, kayo ay ginto sa harapan ng Diyos? Ang mga alahero, nung panahon na ako'y bata, nakita ko yan eh. Iniihipan nila ang galing, may apoy. At habang kumukulo yung ginto, bumabagsak yung isang singsing na malaki. Yung pala ang tawag nung panahon namin ay dormelona, yung po ay parang manilaw na tanso, na ginto. Ay umaalis yung dumi, yung itim. Yung pala ang purpose ng sobrang apoy, ng sobrang problema sa buhay ng isang totoong Kristiyano, padadaanin ka sa apoy ng Panginoon para maging puro ka sa kanyang paningin. Hindi yung puro ka sabing Kristiyano ka, pero marami kang dala sa puso mong
karumihan. Hindi naman namin makikita yan eh. Wala naman kaming problema doon. But the problem is, God looks on your heart. Ganun po sa akin eh. Kaya, gabi-gabi, madaling araw, Lord, kung ano pong nagawa ko, patawad po. Ayoko pong madamay ang aking mga anak ng dahil sa aking kagagawan. Ayoko madamay ang church dahil sa aking kagagawan. Lagi kong kinakausap ang Panginoon. Lord, kung ano po yung pagkakasala ko, iniwanan ko ang trabahong yan na maganda sa Makating yan para sa'yo. Tapos eto, nakakalimot ako. Lord, kung ano pong aking pagkakasala, forgive me. Kaya mga kapatid, harinawa ay katulad ng kwento ng Israelitang ito na ito pa si Paraon. Ano po? Ito si Paraon from verse 5 to 9. Tingnan niyo po ang inyong mga Bible, 5 to 9. Itong si Paraon, nag-assume na matatrap niya itong mga anak ng Diyos. Itong si Satanas, ganun din po sa atin sa panahon natin. Akala nila dahil tayo mga Kristiyano na ang dami nating struggles, daming problems, ang mga anak natin, minsan mga matitigas na din ang ulo. Alam niyo mga kapatid, sabi ni Paraon dyan, nag-assume siya na matatrap niya ito. Hinabol nila ito, mabilis. Ano po? At ang pangalawa doon, maliban na hinahabol sila, kaya nga sabi nila dito, lumingon sila doon sa binasa nyo kanina. Medyo na-confuse yung mga Israelita. Ganun din po sa panahon natin ngayon. At nung nakita nila ang opportunity na makapaghiganti, alam niyo mga kung maghihiganti itong si Paraon, doon sa nangyari sa kanilang salot, 10 beses ka ba naman tamaan ng sumpa? Kung hindi ka ba naman maghihiganti? Ganun lang nasa isip ni Paraon dito mga kapatid. He was angry with God. Pero, ito maganda nga kapatid sa Sunday school kanina, di ba? Sabihin niyo sa Panginoon niyo na pagbalain niya rin po ako. Pero sa chapter 14, mapansin natin, hinahabol pa rin niya. Diba? Tingnan niyo po ang hanggang ano doon, ano? Sa 6, naghanda ng kanyang chariot, dinalang kanyang mga 300, and verse 7, he took 600. Ano po? And verse 8, and the Lord hardened the heart. Inuulit po pala dito sa chapter 14. Kahit pinalabas niya na, o sige, namatay na anak ko, wala na akong tagapagmana, wala na akong pinagyayabang. Sige, alis na kayo rito, mga Kristiyano kayo, alis na. Sabi nung mundo. Pero maya, nakapag-isip-isip ulit. Kailangang maghiganti ako sa inyo. Mga kapatid, kaya kung may mga problema tayo minsan, isipin ninyo, God is cooking in your life. May ginagawa ang Diyos sa buhay ninyo, kaya minsan dumadaan tayo sa mabigat na problema. Lagi niyong tatandaan niyo mga kapatid, at never niyong talikuran ng Diyos, sapagkat ang Diyos ginawa ang lahat para sa iyo at para sa akin. Tapos ganoon ang ating igaganti. Amen. So dito po ay, mapapansin natin ang susunod, na maliban na gusto niyang itrap, sabi dito naman ng Panginoon sa kanya, okay? And God is also working out His plan for Israel, okay? Ginagamit ito ng Diyos mga Israeliting ito to accomplish His purpose, di ba? Alam niyo po mga kapatid, ang Diyos po ay may plano. Maliban na may plano siya, may purpose siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Naniniwala ba kayo doon? Hindi natin alam ang bukas, but God has a plan and purpose for your life. For ano man ang purpose na yun, Pastor? For His own benefit. Sa kanyang kaligayahan po yun, di po sa atin. They are being used by God to accomplish His purpose. Those purposes were not immediately understood by Israelites. Siguro sa ngayon mga kapatid, hindi rin natin maunawaan. Ba't nagkaganito yung buhay ko nung ako'y kabataan? And huwag kayo masasaktan yung mga dating mga kasama ko dito, mga team ko. Dumaan talaga tayo sa ganitong pagsubok para tayo ay masubok ng Diyos. Amen po ba? O huwag kayo masasama, baka may ma-open sa inyo mamaya, ha? Nadaanan ito. Dumaan kayo sa ganitong pangyayari, minsan parang hindi mo to gusto eh. Pero alam niyo ba, dito tayo pinadadaan ng Diyos. You know why? Mayroon siyang layunin sa buhay natin. Ma-recognize natin, kung ako pala'y babalik sa Panginoon, gaganda pa rin. Hindi ganito. Okay po ba yun? Okay po ba yun? Hindi ko po yung ilano dito, pinipilit, but tingnan niyo po, i-analyze niyo po ang ng Panginoon dito sa from verse 5 hanggang 9, na ang purpose ng Diyos sa kanila, okay, na magkaroon din sila ng benefit, that they would learn to obey. Kaya po tayo nagkaroon ng problema kasi di tayo sumunod dati, di ba? Pero ngayong nandun na tayo sa gitna ng problemang ito, take note that God is still doing in your life for the purpose na ang kanyang layunin para sumunod ka sa kanya at hindi ka sa iyong sariling kaisipan. Tama po ba? Okay po ba yun?
Okay, tinayo po natin from verse 5 to 9. Okay, so, kaya dito po mga kapatid, okay, ang tao hindi niya kayang manayo o manindigan sa kanya sarili. Huwag mo sabihin, nakatayo ako ngayon, baka bukas buwal ako. Iyan po ang sinasabi ng Bible, huwag kang magmayabang. Bukas, mayaman ako, mapira ako. Marami na tayong mga kaibigan, mga kilalang mayayaman, mga prominent, pero hindi tumagal ang buhay. Bakit? Mayaman sila, ang kanilang mga doktor, mga imported, pero hindi po ito haba ang buhay mo sapagkat ang Diyos ang may control. God has a purpose and plan in your life. Yan po ang sovereign God sa atin. Number 2, okay, para di tayo magtagal. Ang Diyos po, God cares instead na kahit tayo may dinadaanan ng mga difficulties and problems. Nasa verse ano na po tayo, okay? Dito po ay ang rason ng Panginoon sa Israelita, okay? Ang purpose ng Diyos kung bakit pinadadaan niya sa ganitong hirap, para sila ay matuto. Turuan po sila, okay? Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, hindi na po masama na dumaan tayo sa mga mabigat na problema para tayo ay matutong lumuhod at humingi ng tulong sa Diyos, okay? They were being used by God dito po para ma-accomplish yung kanyang purpose. At ang nangyayari naman sa mga tao minsan, nagiging self-centered. Lord, talaga bang mahal mo ako? Bakit pinadadaan mo sa ganito? Hindi po natin pwedeng questionin ng Diyos. Mas maalam siya sa kaisipan natin because He is God and we are humans. Mas maganda ang plano niya kaysa sa plano natin. Ang dami natin magandang plano, pero pagdating sa dulo ay, sabi ng Bible, there is a way that is seemeth good unto a man, but the end thereof is, di ba? Problem din po. Kaya dito po ay, God cares in our difficulties. Una po, ang rason niya, para tayo maturuan, okay? Para mag-provide ang Diyos sa atin ng isang sample ng milagrong kapangyarihan mula sa Kanya. Di po ba? Naramdaman niyo na po ba yung kapangyarihan ng miraculo sa buhay natin? Na dati ang grabe ang problema natin, bigla tayong nagkaganito. Mayroon po dito mga member natin na, ako minsan di ko maintindihan, Lord. Nangyari ba talaga to sa Kamalig Baptist Church? May minsan may pamilyang talagang grabe na, hiwa-hiwalay na. Aba, nakita ko ngayon buo ulit. Because of the power of God. Yung kanyang pag-aalaga sa kanyang mga anak, lalo pag ikaw ay matapat sa Panginoon, hindi kanya pababayaan. I will never leave thee nor forsake thee, sabi ng Diyos. Pero pag inaasa natin sa ating kakayahan, pwedeng magkaganon po tayo. Kaya dito po ay maliban na nag-provide ang Panginoon ng isang miraculous power at inalis niya po sa buhay ng mga mananampalataya sa Kanya ang isang harming na makapangyarihan sa kanyang buhay, yung parang hindi niya maalis. Alam niyo po, miracle sa buhay ng mga isang taong mananampalataya na yung dati ngaya, nakikita kita, dati ganyan ka, ba't ngayon okay ka na? Di ba? Yan po ay mga miracle ng Panginoon ginawa sa atin. Now, the whole thing was instructive in preparation na ang Diyos ay nagpaparusa sa mga disobedient. Kaya dito natin makita mga kapatid ang pangalawa sa second point natin that God cares in our difficulties. Hinahayaan niya po ito upang tayo ay magdala sa ating punto, ano po, na makita natin ang Diyos gumagawa sa atin instead na tayo. Hindi na natin kaya siya na po ang gagawa. Yan po ang punto ng Panginoon dito. Kaya dito po ay, He delivered them from Egypt and destroyed. Ano po, ano ba ma-destroy ng Panginoon doon? Yung lahat na, di ba? Yung mga sakahan nila, yung tubig nila nasira dahil naging pula, tapos yung mga panganay namatay, pati panganay ng mga cattle nila, biruin niyo po, kambing, kalabaw, baka, lahat, sheep, lahat namatay. Kung palagay natin ang ratio po ay, halimbawa ang anak ni Paraon ay isa lang, kasi tagapagmana niya nga yun, sole heir yun At tapos asawa niya, tapos si hari, di 1:3, ang scale, di po ba? Kung lahat ng nandoon ay ganun ang scale, ilan lang natira, kaya po lumambot ang puso niya doon. Pero after that, sa pagdating ng chapter 14, dumating na naman yung sumpong niya. Bumalik na naman yung pagiging matigas ang ulo, mga kapatid. Mayroon po tayong naunawaan dito. Minsan ang mga Kristiyano, minsan binago ng Diyos, inayos ng Diyos ang buhay, minsan nakakalimot, nakakaligtaan, at babalik na naman sa dati. Kaya mga kapatid, patuloy tayong mananalangin sa Panginoon. Dito po ay, ang bago tayo makarating sa point number 10 natin, mga kapatid, bago tayo mag-verse 10. Okay, sabi ng verse 89, okay, and the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and purpose after the children of Israel. The children of Israel went out with an high hand, but the Egyptian pursued after them, and all the horses and chariots and biro nyo, inubos yung lakas niya.
Ganun pala mga kapatid. Kaya dito medyo pumapasok lang sa isip ko. Kapag umalis na pala tayo doon sa kamunduhang yon at lumipat na tayo sa Panginoon, lahat ng pursa ng satanic, lahat ng bisyo, hahabulin ka talaga eh. Lahat ng nasa mo sa katawan mo, hahabulin ka pag ikaw ay lumipat sa Panginoon eh. Kaya bibihira pala ang nagpapatuloy. Minsan may mga kapatid tayo, sasabihin nila, sana kung nagpatuloy pala iba nating kapatid, triple na yata ang laki. Mga kapatid, ito pala yun eh. Pagkatapos ng Panginoon palayain ang Israel doon sa pakakaalipin ng mundo, ng mga kung ano-anong bisyo nandoon, inalis ng Diyos, aba, hinahabol pa rin sila. Di ba? At ito naman mga Israelita, lumilingon din at gusto pa rin bumalik. Sana po wag tayong ganito. Kung binago ka na ng Diyos, walang isang tao kaninang umaga, walang nagligo, na isinuot nyo ulit ang inubad nyo na. Tama? Okay po ba yun? Yan po ang pinakamalapit na example siguro eh. Walang matinong tao na pagkatapos maligo, ibabalikan niya yung dati niyang sinuot, isusuot niya. Walang ganyan. Kung kayo ay binago na ng Diyos, talikuran niyo na po lahat ng hatak at hinihingi ng mundo. Magpatuloy na kayo sa Panginoon. Okay? Kaya dito po, sa third point natin, okay? Verse 10. Okay, focus tayo sa verse 10 and 11 and 12. Yan na po tayo sa third point. Okay? At, bago tayo mag-verse 10, dito pa po yan sa 8 and 9, may mga bagay na gusto ng Diyos ipakita sa atin na dinadala niya sa atin ang mga bagay na para bang masalimuot. Parang ayoko dito tumira, parang hindi ko at home sa lugar na ito. Parang may dinadala tayo minsan ng Diyos doon, katulad ng Israelita, dinala sa disyerto, mainit. Walang pagkain, walang lutuan, lahat. Sabi nga nung isa, walang simenteryo dito, mabuti pa doon sa Egypt, mayroon. Nakuha niyo po bang kwento dito? Na yung kaisipan ng mga Israelita ito, parang mga Pilipino din. Mas gusto nilang tumira doon sa syudad na maraming tentasyon. Tama po ba ako? Oh, young men, gusto niyo ba doon? Minsan ako natira sa Central, po, sa NCR. Ay, mas grabe pala doon ang tukso, mas ma-okay-okay pa dito eh. Di ba? So dito ay, there are things na dinadala ng Diyos, dinadala ka ng Diyos sa lugar upang umuhay ka doon, okay? Para mapatunayan ng Diyos kung kanino ka. Sumusunod ka ba sa gusto mo o sumusunod ka sa Diyos mo? Yan po ang pagkakaiba. Nakakaintindihan po ba tayo rito? Mga nanay, makinig kayo maigi. Minsan may mga nailagay kayo sa isang, anong nangyari sa buhay namin? Ba't kami napunta ng Bicol? Ako, dapat doon po kami sa ibang lugar, ba't ako pumalit dito? Hindi po ako nagko-question ha, nagkasample lang ako. Minsan may mga nanay, minsan nasabi niya, ako napunta dito sa lugar na ito, ang salimuot. Okay? Ang hindi niya alam, God is working sa buhay niya para ma-recognize niya that God is in control, He care, siya po'y nagmamahal doon sa mga taong nahihirapan. Yun po ang dina-recognize ng karamihan. Akala nila, yung galing nila, yung lakas nila, ang kapangyarihan nila, no. Lahat ng mayroon ka, tandaan mo, lahat ng mayroon ka mula sa tuktok ng iyong ulo patunta sa iyong paa, lahat yan ay pahiram ng Diyos. Talino, galing, pera. Pastor, pinaghirapan ko ang pera ko. Sino nagsabi sa'yo? Saan daw nanggaling ang talino mo? Saan nanggaling ang lakas mo? Para makapagtrabaho ka ng perang yan. Sa'yo ba yan? Oh my friend, no. No one can question God. Lahat ginawa ng Diyos para sa'yo. And yet, mas gusto mo ang gusto mo kaysa sa gusto ng Diyos na nagligtas sa'yo. Amen po ba? Mga kabataan po, makinig kayo. Hindi biro ang salita ng Diyos. Totoo yan. Okay? Kaya dito po, we should understand, we should acknowledge, we should submit to the will of God. Hindi sa mga gusto natin. Okay? Isa pa. Halimbawa na lang, ikaw ay ate. O, sino mga ate at kuya? Taas ang kamay. Di ba? Tandaan mo, si Paraon sa tigas ng ulo niya, ang dami na damay. Walang kinalaman yung kanyang mga tauhan. Are you with me? Walang kinalaman yung mga hayupan niya. Walang kinalaman yung mga sheep. Dahil sa katigasan ng ulo niya, nadamay ang lahat. Natatandaan niyo ba po ito? Pagkatandaan niyo mga kabataan, baka kayo ang maging dahilan, madamay ang buong pamilya niyo dahil sa katigasan ng inyong mga ulo. At ayaw yung sumunod sa salita ng Diyos. Amen! Bakit, Pastor, galit ka? Mga kapatid, okay lang yung magalit kayo sa akin. Kisa ako ang sitahin ng Diyos. Ikaw nagturo ka doon sa kamalig na Naituro mo ba yan sa kanila? Yung Panginoon kasi, ayaw ko masaktan sila. Ha?
Ang salita ng Diyos is two-edged sword. Saan mo man iwas-iwas ang salita ng Diyos, sugat ang puso mo. At maganda rito, mag-acknowledge ka na ang Diyos ang kumikilos sa buhay mo, hindi ikaw, sapagkat wala kang kapangyarihan. Tandaan mo, may kaluluwa ang kapatid mo. Kung ikaw ang magiging dahilan para manahin ka. Mga kapatid, kaya ako pag may naghahandog ng mga bata, iniisip ko yun eh. Itong inahandog yung bata, may maliit na kamayan. May maliit na mata yan. Ang maliit na matang ito, pinapanood ka tatay. Pinapanood ka nanay kung ano tatay ginagawa mo kay misis mo pag nagagalit ka. Pinanonood yan ng batang yan. At ang batang ito may maliit na kamay. Nakikita niya kung ano ang ginagawa mo dyan nanay kapag sinasampal mo ang iyong asawa. Nakikita yan ng anak mo. At ikaw kuya at ate, nakikita ba yan ng kuya mo o ng kapatid mo ang ginagawa mo sa bahay na makalyos? Parang hindi. Mahabag kayo sa kanila. Si Paraon, sobrang tigas ng ulo niya, di niya sinaalang-alang ang kanyang nasasakupan, nadamay ng dahil sa katigasan ng ulo niya. Amen po ba? Nagwa-warning ang Bible, mga kapatid, hindi po ako, hindi ako galit. Ini-emphasize ko that God is a justice and He is a jealous God. Kapag pinakita mo sa iyo na mas mahal mo ang mundo kaysa sa Diyos mo, sigurado, may kakapuntahan ang pamilya mo. Naiunawa po ba natin mga ate at mga kuya? Say amen kung may kuya dito. Ilan lang ang kuya. Yung mga ate, may ate ba rito? Huwag ko yung magmalaki. Pastor, pananagutan ni Papa yan kasi nag-asawa siya ng nanay ko ganyan. Kasi ganito ang buhay. Ha? Pambira ka, magrereklamo ka sa Diyos. Nilagay ka sa pamilya yan para malaman mo that God is powerful sa buhay ninyo, sa pamilya nyo. Kumakain kayo na 3 beses. Mayroon po doon sa nung ako nasa kumpanya, mayroon akong tao na kumakain ng pagpag. Pasalamat kayo sa probinsya, 3 beses kayo kumakain, doon 1 beses lang. Kinuha pa sa Jollibee yun. May mga uud-uud pa yun. Di ba? Mga kapatid, hindi po ang Diyos hindi nagbibiro. Gumagawa ang Diyos sa buhay ng pamilya mo, tapos ikaw nagmamatigas ka. Hindi po ako kampante pagkaganyan ang inyong ugali sa Panginoon. Nandito tayo para malaman mo, God is powerful, He is in control. Pangalawa, God cares. Nagmamahal ang Diyos sa kalagayan mo ngayon, hindi mo siya naunawaan, hindi mo siya nirecognize. Mahal ka ng Diyos. Sabi kanina ng preacher namin, na nung tayo po'y makasalanan pa, si Kristo namatay para sa iyo at para sa akin. Biro mo yung pagmamahal niyang yon, tapos ngayon parang binabaliwala natin ang Diyos. Grabe naman yon. Amen. Mahabag ka sa mga kaluluwa ng kapatid mo. Kung may kamag-anak ka pang di pa Kristiyano, mahabag ka po. Isang araw, mga kapatid, at kung maging totoo ang giyerang ito na hindi yan anong tawag doon yung pangsalag, yung dome? Pag hindi nasalag ang missile papunta ng Pilipinas, tunaw tayo. Isang araw, pag dilat ng mata natin, nandun tayo sa sinipupunan ng Diyos, nakikita natin ang impyerno, tapos nandun yung mahal mo sa buhay. Sabi niya, Pa, ba't ka nandyan? Ma, ba't ka nandyan? Magkasama tayo sa bahay, ba't di ko? Nandito ako sa impyerno at ikaw nandyan. Kasalanan mo yun eh. Akala mo nagbibiro ang mga preacher? Ano bang pinipreach ng preacher? The Bible says! Yun ang sinasabi na ang isang taong hindi naniniwala at nakakilala sa Diyos, siya ay sigurado sa impyerno. At isang araw, pag dilat ng mata mo dahil Kristiyano ka, nasa tabi ka ng Panginoon, husgan mo mga anghel na nagkasala noon. Nandoon ang kamag-anak mo sa impyerno, sumisigaw araw at gabi. 24/7, walang tigil. Bakit kayo nandyan? Bakit hindi niyo ako sinabihan? Kasi, paano ka naman sasabihan? Hindi ka na maawat sa iyong pinapanood. Balik na naman tayo dyan. Lumang-luma. Gasgas na yan eh. Okay, so kalimutan natin yan. Number 3 po, at dito tayo siguro abutin ang ating end. Ang reaction, God wants to know our reaction. Gusto ng Diyos, bakit tayo dumadaan sa ganitong mga problema? Bakit may gera? Bakit mahal ang bilihin? Bakit mataas ang krudo? Kaysa noong panahon, baliktad, ang mataas nung araw ay gasolina. Pag edad ng 60 ko, kung kailan ako naging 60 years old, saka tumaas yung krudo sa gasolina, sabi ko, anong nangyari? Di ba? Minsan, may mga bagay na magtataka ka. Noong ako yung naging bata, ang gamit namin ay diesel kasi mura. Lahat ng mga automatic na trabaho ng traktora namin noon, kasi kami ay mga farmer, puro deklasyon. Diesel lahat yun eh. Kasi mahal noon ang 1970s, 75. Mahal noon ang gasolina. Okay. Aba, nagtaka ako ngayon kung kailan ako naging 60 years old, mahigit, saka naman tumaas ang krudo. Ibig sabihin, hindi nyo kayang kontrolin ang mga pangyayari. Tama po ba ako? Only God can.
Dahil kung sabi ng Panginoon sa Chronicles 7:14, if my people shall humble themselves and pray and seek my face, then I will heal their land. Kaya hindi tayo pinagagaling ng Panginoon sa ganitong problem. Ang daming Kristiyano, wala ng prayer, wala ng devotion, wala ng family altar, at least nagsisimba pa. Amen. So dito po ay ang reaction. Hinintay niya. Dito na po tayo sa verse 10. Okay, pakalabas po ang verse 10. Verse 10 na po tayo. Okay. Where's my point? Verse 10. Analyze po ang verse 10. Kung kayo po ay may panulat, sabi ng verse 10 lang, ang paraon ay palapit na, tumingin sa likuran ng mga anak ng Israel at nakita ang mga Hipso ay sumusunod sa kanila. Malapit na. Siguro mga mga kapatid, mga 3 kilometers siguro. Ay mabilis yun, di ba? Aabutan sila noon. Siguro. Sila ay lubhang, ano daw? First point. Totoo bang Kristyano kayo? Totoo bang Kristyano po kayo? Sagot lang kayo ng yes or no. Amen. Okay, totoo. At tingnan nyo ito, mga Israelito. Ang Israelita ay piling bayan ng Diyos. Mahal na mahal niya ito. Tayo mga Gentile. Tayo kanina ay ang tawag doon sa grafting ba yun? Yung puno ng Israel, dahil matigas ang ulo nila, pinutol ng Diyos at isiniksik tayo sa loob. Ang tawag ay ginap tayo. Naging tayong anak ng Diyos. Kaya nakakatawag tayo ng Abba Father because of salvation through Christ. Okay? So ngayon ito, sila yung lubang natakot. Bayan ka ng Diyos, baby ka ng Diyos. Takot ka? Diba? Kristyano ka, tapos natatakot ka sa sitwasyon ngayon? Ha? Grabe ka naman, pastor. Yabang mo naman magsalita. Mga kapatid, analyze nyo. Sila ay lubhang at ang mga elections sila ay the best thing. Nung yung isang nagpuputol lang kahoy, palakol, di ba? Kumakanta pa siya, fill my cup, Lord, to the work, to the work. Maya-maya napansin niya, yung mga kasama niya, nag-uuwi na, dala na yung trusong pinutol. Siya, sige pa rin ang hampas niya. May hawak pa rin siyang palakol, mga kapatid. Kaya lang, hindi napuputol. Ano ang kulang, kuya? Kahoy. Hindi na niya napuputol. Ano ang kulang sa palakol? Yung P. Ano yon? Ano yung kulang? Yung axe head. Kahoy sa kahoy na ang ginagawa mo. Nagsisimba ka pa, nagpipray ka pa. Ano ginagawa mo? Napakita mong Kristyano ka pa rin. Sige ka pa. Pero wala ka nang napuputol. Kasi laman sa laman na lang po yung kahoy sa kahoy na, wala na pong talim. Wala na ang Holy Spirit na nandyan sa'yo. Kabod, umalis na ang glory ng Diyos sa buhay mo. Kahit anong gawin mo, kahoy sa kahoy, wala pong mapuputol yan. Mabuti kung maliit na sanga, baliin mo na lang, Brad. Pero kung kasing laki naman ng dalawang yakap po kayo, tapos kahoy lang ipapuputol mo, wala kang magagawa dyan. Ang tawag dyan sa atin sa spiritual realm ay flesh by flesh. Hindi na po spiritual ang buhay mo. Yes, nakikita ka, nagsisimba ka, kumakanta ka, nagbabasa ka, pero flesh na po ang nangunguna at hindi na ang spiritual mong buhay. Kaya wala ka nang mapuputol yan. Wala ka nang ma-achieve at wala ka nang because God, inilayo na ng Diyos ang kanyang mukha sa gumagawa ng karumal-dumal sa kanyang harapan. Kaya dito mga kapatid, verse 10, nakita natin dito ang detraction. Ano pong ibig sabihin ng detraction? Nabawasan. Okay, tingnan natin verse 10. Okay, sabi doon, nang si Paraon ay palapit na tumingin sa likuran ng mga anak ng Israel at nakita ang mga Hipso sumusunod, sila'y lubhang natakot. Nabawasan ang kanilang ano ang nabawas sa mga Israelitang ito? Di ba? Nung nandun pa sila sa loob, sige, magkatay kayo, yung mga dugo, ilagay nyo doon, kumain kayo ng sapat lang, magtali kayo rito kasi alis na kayo. Pagdating ng Bispiras. Okay, yes Lord, thank you Lord, gagawin ko po Lord. Pero pag nandoon na sila, sa punto, nakita nila ulit ang kaaway, nagkakaroon sila ng doubt, nagduda sila Nandiyan pa kaya ang Panginoon? Alam niyo kung bakit kayo nagdududa sa pananampalataya ninyo? Alam niyo kung bakit? Di ba? Kaya tayo nagdududa kasi hindi natin kausap kahapon, kaninang madaling araw ang Panginoon. Kaya nagdududa ka, Lord, nandiyan ka ba sa tabi ko? Ganun po nangyayari sa mga Kristiyanong nanghihina sa pananampalataya because nawawala ang kanilang fellowship. Okay? So doon po sa prodigal son,
Hindi nawala ang pagiging anak niya at ang ama ng prodigal son. Ang nawala sa kanila ay fellowship. Okay? Kaya kung ang fellowship mo ay mahina na ngayon, at asa ka na lang sa angking mong magaling ka mag-soul winning, magaling ka mag-counseling, baka doon na lang yan. At wala na po dito. God looks on the heart. Not in here. Not in there. Oh. On the heart. Okay? So, dito po ay sabi ng detraction. Pangalawa, sa verse 10 pa rin, ay makita natin yung dishonor. Bakit po nag-dishonor dyan? Okay? Mayroon silang ano po? Asa na ba yun? Ano to? Ang tawag dyan, dishonoring God! Tayo, mga kapatid, ako, kaya mga kapatid, wag kayong, wag niyo pamalita. Tatakpan. Ang sweldo ko dati sa Makati ay nasa 15. Every month, over 15. 30 ako. Iniwanan ko yon dahil sa Panginoon. At kung sakali man na ako po ay hindi kumain dito, hindi pa rin ako alis sapagkat nandyan ang Panginoon ko eh. Amen po ba? Iwanan niyo ako rito, walang problema. Pero never kong iwan ang Panginoon ko. Bakit? Siya ang nagtawag sa akin dito. Ang mga anak ko, ayan na, malalaki na eh. Mabuti kung maliit yan. Pwede pa siguro kung matempt na matakot pa. My friend, no. Ang sabi dito, nagkaroon po sila ng napakalaking, ano to? Lubhang natakot. Bakit? Di ba inilabas na nga kayo? Nakita niyo lang kamay ng Diyos, pero mo yung tungkod naging ahas? At yung kanyang kahoy, ano bang nasa kamay mo ngayon? Pwede mo yung ibigay sa Diyos. At alam nyo, hinahati ng Diyos ang kasamaan at sa kalinisan, ang righteousness at saka ang kadiliman dahil doon sa hawak mong yan, pananampalataya. Ano bang hawak mo ngayon, kapatid? Katulad ni Moses. Pera? At pwede mong gamitin para sa Panginoon, para mag-glorify siya. So, hindi ko po yan hingiin. At bahala ka kung saan mo yan gagamitin. But God looks on the heart. Yung motibo ng puso mo, kahit anong kalaki ang binibigay mo sa gawain ng Diyos, kung ang puso mo taliwas, hindi pa rin po ang Diyos natutuwa yan. Kaya dito po, kung mapasin nyo, the detraction, dishonoring God, nandun sila sa grabing sobrang takot. They were so afraid with the opposition, yung pahabol na kapatayin sila, yung consequences of disobeying. Ito po katakutan niyo mga kabataan. Okay, bakit po? Lagi na ako dati ganyan, takot talaga akong gumawa ng mali. Nung ako'y kabataan, bakit po? Alam ko magre-reflect yan sa akin at sa kasama ko. Remember Achan. Si Achan ay isang sundalo na Israelita. Ang sabi ng Diyos, pag natalo niyo ang kalaban, nawag kayong kukuha ng mga pera, mga babae para gawing alipin, huwag kayong kukuha kahit anuman sa kaaway. Ibig sabihin sa mundong ito, ang ginawa ni Achan, wala man si pastor. Kinuha niya, tinago niya doon sa ilalim ng kanyang higaan. Walang nakakita. Pero alam niyo, naubos ang buong kawal ng Israel. Sabi ng leader nila, Lord, sino ang may sala? Siya rin mismo nagkumpisal. Ako po ang may sala. Kumuha ako ng ginto, itinago ko sa aking higaan. Kaya naubos ang ating mga kasamang sundalo. Huwag mong hintayin. Huwag niyong hintayin, mga kapatid. Ako po hindi nananakot. Basahin niyo po ulit ito sa bahay niyo. Huwag niyong hintayin na yung pinakamamahal-mahal mo yan ang maging dahilan para mapahama kayo. Ano bang sobrang mahal mo sa buhay mo? Yan ba yung trabaho mo? Yan ba yung pamilya mo? O yung anong pinagmamalaki mo? Pag yan ang naging dahilan at ang Diyos mahiwalay sa'yo, pag tinanggal yan sa'yo, nakadikit na yan sa puso mo eh. Nakaragbi na yan. Kaya pag ilalis ng Diyos yan, warak ka din eh. Ingatan po natin ito mga kapatid. Ito po yung sinasabi niya dyan eh. They were so afraid. The children of Israel cried. Mabuti na lang. Tamang tao. Tama ang tinawagan nila, Lord, help me. Sabi ni Peter nung siya po lumulubog. Nung nandun siya sa loob ng bangka, walang problema. Pero nung lumabas siya sa simbahan, pumunta na siya sa gusto niya. Lumabas na siya. Naglalakad na ako. Yes, ganda pala dito sa labas. Wala si pastor na magpaparasabi sa akin ng mali ko. Wala si pastor na sasabihin ako, ano ba, nagbabible ka ba, nagpipray ka ba? Wala, saya ko din sa labas. Pero maya-maya narinig niya ang ugong at lumubog siya. Lord, help me. Mabuti na lang, tamang tao at isa lang ang kanilang pinuntahan, ang Panginoon na tulungan ng Israel. Mga kapatid, hindi lamang yung detraction, nabawasan ang kanilang pananampalataya, dishonoring God, verse 10, verse 11 and 12. Okay, ano naman makita nito?
Ito yung panunuya pa nila. Tingnan niyo, tigas ng ulo ng mga taong ito. Patapos ng Diyos iligtas, pagkatapos ng Diyos gumawa ng lahat, iniligtas sila, inailabas sila. Ito ang ginigilanti nila. Verse 11 and 12. Okay, pakilabas po una 11. Verse 11. Kailan sinabi kay Moses, o tingnan niyo ha, ito yung mga uri ng tao. Siguro mayroon din ako nakilala niya nung ako nasa opisina. Pagkatapos kong tulungan, ganito ang ginawa eh. Kanilang sinabi kay Moses, yung kanilang pastor, yung kanilang leader, dahil ba sa walang libingan sa Ehipto, kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay? Kita mo yung harsh word na ginawa. Akala nila si Moses ang nagligtas sa kanila. Hello? Ang Diyos ang nagplano. Ang Diyos ang nag-purpose para sa maging maganda ang buhay nila doon sa labas ng pagkakalipin. Pero ano ang kanilang inakakante? Mga kapatid, mag-isip kayo maigi ngayong umaga. Ito yung lesson na padala sa akin ng Panginoon. Ayoko sa inyo, bahala kayo kung ayaw niyo tanggapin ito. Ito ang lesson sa akin ngayong umaga ng Panginoon. Pagkatapos akong tinulungan ng Diyos, magmula nung 2009, 2008, 20 years na mahigit, mga kapatid. Ito po, dahil ba sa, magrereklamo ako dahil ba sa kung wala akong No. Okay? Sabi dito, kung kaya dinala mo kami rito mamatay, anong ginagawa mo sa amin? Inilabas mo kami sa Ehipto, inilabas mo kami sa mundo. Itong mga tao, ito sabi ng verse 12. Verse 12 na po. Okay? Ito yung derision ng mga taong ito. Hindi ba ito ang sinasabi namin sa iyo sa Ehipto, di ba? Ito yung mga harsh word na sinabi nila sa ginawa ng Panginoon sa kanila, naglagay ng leader para sila pangunahan. At alam niyo, hirap na hirap dito si Moses. Sabi niya, hayaan mo kaming mag-isa at pabayaan mo kami makapaglingkod sa mga Ehipsyo. Mas gusto talaga ng mga tao ito doon sa kamunduhan, doon sa ayaw ng Diyos. Isa rin ba kayo sa ganito? Pagkatapos gumawa ang Diyos sa buhay ninyo, gusto nyo pa rin doon sa kaaway? Sabi doon, sapagkat mas mabuti pa sa amin, look at this, mas mabuti pa sa amin ang maglingkod sa mga Egyptians kaysa mamatay sa lugar na ito. Ano po ang lesson sa atin ngayong umaga sa sulat na yan? Okay. Sarkasam masyado sila, no? Masyadong matalas magsalita. Pero di nila napapansin. Are you listening? Masyado sila matalas magsalita sa leader na nilagay ng Diyos. Pero hindi nila napansin ang laki ng ginawa ng Panginoon sa buhay nila. Di po ba? Kaya sila napayagan. Okay, tingnan po. Maliban doon, nanunuya pa sila. Grabe naman ano. Tinutuya pa nila yung mga taong nakakilala ka sa Panginoon, tinutuya pa nila. Wala naman sa iyo. Parehas lang tayo. Ganun na ganun ang pagkano nila eh. Di ba? Sabi niya dyan, mas mabuti pa sa amin, dito lang kami. Kisa dyan sa inyo, pare-pares lang ito. Anong di ba? Hindi nyo ba nakikita ang pagbabagong ginawa ng Diyos sa buhay natin? Yung kaligtasan, yung blessing, yung lakas, yung spiritual na plano ng Diyos habang naglalakad tayo, inaayos niya ang daanan natin. Hindi nila nakita ito ng mga Israelites na ito. Instead, sabi nila, it is better to serve the world, okay, o the Egyptian, okay? Kaya, mga kapatid, ano ang reaksyon nyo ngayong umaga sa lesson na to? Pagkatapos yung nakilala ang Panginoon, pagkatapos ginawa ng Diyos ng maganda ang buhay nyo o kamag-anak nyo, halimbawa, ikaw, ayaw mo talaga, wala namang problema yon. Kaya lang, may ginawa ang Diyos sa kamag-anak mo, sa mahal mo sa buhay. Ano ba ang reaksyon mo? Kasi katulad din ito, matalas ka pang magsalita, siya nag-create sa'yo. Alam niyo po yung creation na yan, may purpose ang Diyos yan. Nung sabi, mabuti pa nga Diyos sa malaking grupo, sabi niya, hindi ang tao nabubuhay sa sarili lamang. Di ba? Mabuti pa yung mga iyon eh. Ituloy itong mga taong naniniwala sa salita ng Diyos, parang binabaliwala ang ginawa ng Diyos sa buhay nila. Kaya dito po ay, imbis na sila ay magpasalamat at humingi ng tawad, nanunuya pa sila sa verse 12. And ang reaction nila sa 13 and 14 dapat ganito. Ito po dapat ang reaction natin. Dito na po tayo magtatapos. 13 and 14, sabi niya doon sa verse 13, fear not. Okay? Verse 13, sinabi naman sa kanya, huwag kayong matakot. Dapat gano'n ang reaction nila. Huwag kayong matakot sa panahon ngayon. Hindi yung nagsasalita na tayo. Mabuti pa nung ako hindi Christian, okay ang buhay ko. Huwag naman gano'n. Sapagkat ang Diyos ay gumagawa para sa atin. Sabi ni Moses, fear not. Sunod po doon, stand still
Kalma lang, kalma. Okay, sabi niya. And then, see the salvation of the Lord. Okay? Tingnan natin kung ano ginagawa ng Diyos. O, tingnan niyo po Sila, nagkakagiba ng building. Samantalang tayo, hindi naman eh. Pasalamatan natin ang Diyos. Amen po ba? Nakapag-aaral ng mga anak natin. Di ba? Nakapagmumol ng mga anak natin. Pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kapangyarihan na ginawa sa buhay natin. Okay? Kaya mga kapatid, dito po ay ang dapat na reaksyon ng mga taong ito, katulad ng reaksyon din natin ngayong umaga sa verse 13, 14. And then, kahit may difficulty, nandoon ang paggabay ng Panginoon. Pang-apat, sabi ng Panginoon sa verse 14. Okay, verse 14 na po tayo. Ito na po yung pinakamaganda. Okay? Ipaglalaban kayo ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo dito? Ay, salamat. Iyan lang. Okay? Naniniwala ba kayo na ipaglalaban tayo ng Panginoon? Pambira. Sa lahat na yan, magkatunawan man ang mga bansang yan, ipaglalaban tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Hindi man kami pastor Israel, pero kayo po ay grafted. Inilagay kayo instead na sila, tigas ulo nila, tayo ay naligtas through the ministry of Apostle Paul na ang sino mang makakilala at maniwala kay Kristo na matay sa krus ay mababayaran ng kanyang kasalanan at siya po ay magiging anak ng Diyos. To them who are called, sabi ng John 1:12, okay? Kaya dito po mga kapatid, ay verse 11-12, sabi ng mga Egyptians, let us go back. Okay? 11 and 12 yon. Sabi naman ni Moses, stand still, manatili kayo, huwag kayong babalik doon sa dati ninyong buhay. Magpatuloy kayo, sabi ni Moses. And God said, go, verse 14, go forward. Sabi doon, ipaglalaban kayo ng Panginoon. Okay? Verse 14, ipaglalaban kayo ng Panginoon at dapat lamang ninyong gawin, manahimik. Lord, alam namin kayo nasa unahan. We will go with you. Kayo po ba'y kasama ng Panginoon sa oras na ito? Ano man mangyari sa palibot, God is in control. God cares about your problem. And God will fight for you. Naniwala po ba kayo? Tayo po'y magsitayo at harinawa hanggang sa mga bata, ituro natin paulit-ulit ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Napaka-grabe. Huwag natin siyang bigyan ng sama ng loob. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa kaligtasan binigay mo sa Israelita at sa amin din po. Salamat sa grasya ng Diyos na si Kristo namatay para kami ay pagbayaran ng kasalanan. Salamat Panginoon, tinanggap namin siya at kami naniniwala na kami ay ikaw ang takapaglaban namin at wala kaming gagawin, mananahimik kami, mananampalataya kami. Habang po na kayo ko, nakapikit ang ating mga mata, wala pong titingin, ikaw at ang Panginoon lamang. Okay? Huwag nating sayangin ang oras kung ito ang panahon na dapat kilalanin mo ang Diyos. Gumagawa ang Diyos sa buhay mo. Inaayos ang buhay mo para maging maganda ito in the future. Huwag mong pag-alalahanin mga gira sa paligid because God will fight for us. Okay? Huwag nating hayaan na ang sumpa ng Diyos ay matamumo dahil sa katigasan ng ulo mo. Kung ito ang araw ng kaligtasan, kung hindi mo pa kilala ang Panginoon bilang tagapagligtas mo, at hindi mo pa alam kung saan katutungkong ikaw ay mamatay sa oras na ito na yung oras, tanggapin mo ang Panginoon bilang tagapagligtas mo. Okay? At ang panghuli, huwag nating hintayin na maging huli ang lahat. Kung kailan wala ka na magagawa, kung kailan darating ang Panginoon sa kakikilos, wala na po tayong magagawa. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Kung mayroon po nakaunawa ng mensahe ngayong umaga at nais tanggapin ang Panginoong Hesukristo sa kanyang puso, mangyari po lamang, itaas yung kanang kamay at sabihin mo, Pastor, ipag-pray niyo po ako, gusto kong tanggapin ang Panginoon. Taas mo lamang yung kanang kamay, sabihin mo, Panginoon, tinatanggap ito sa puso ko, maunawaan ko na po. Lahat po na kayo ko, wala pong titingin, ikaw at ang Panginoon po mag-uusap. Nais niyo po bang tanggapin ang Panginoon ngayong umaga na kung sakaling anuman mangyari sa paligid natin, ikaw ay sa Diyos at hindi sa mundong ito. Salamat po. Kung wala na po, tayo po ay magpapatuloy sa mga Kristiyano na. Huwag nating hintayin na mahuli ang lahat. Bawian pa tayo ng Panginoon. Mayroon Panginoon ng second chance. Kung sakaling napalagay mo o na halata mo na medyo lumayo ka sa Panginoon, this is the time na tayo ay manumbalik, maging masigla ka ulit sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, patawarin niyo po ako, medyo nalayo ako sa iyo. Lord, ngayong araw na ito, gusto kong bumalik sa iyo. Patuloy niyo pong bigyan ng ganda, ng plano, ng purpose sa aking buhay, at patuloy po ako magsiserve, patuloy ako magsasamba, patuloy ako magtitiwala sa iyo. Would you like to do that before we pray?
Nagilang Diyos, salamat po sa umagang ito sa napagandang mensahe ngayong umaga. Hanaw, Panginoon, nawanawaan ang aking mga takipakinig na naisound ko sa kanila, Panginoon, ang iyong nais ngayong umaga, na ikaw po may control. Maganda ang plano niyo sa bawat isa, kaya lang minsan nakakalimot kami. Kami ay nagmamatigas sa mga nais mo. At alam namin, mahal mo po kami. Kaya kung kami ay nasadlak sa mga problema, ay nag-aaruga ka sa amin, gumagawa ka ng paraan para makalabas kami sa problema ngayon. At ang panghuli, hanawa, Panginoon, ang aming reaksyon. Pasalamatan ka, dakilain ka, pagsilbihan ka. Hana, Panginoon, nalugod po kayo sa umaga ito. Dakilang Diyos, salamat po sa napakagandang mensahe ito, Panginoon. Hanawa, Panginoon, maging baon namin ang aming mga puso't isip hanggang kaming uwi, ma-review namin ang aming pinag-aralan na napakaganda ng plano mo sa amin, na kami ay maging maganda, hindi kundi na kami ay paharusahan, pahirapan, kundi maging maganda ang aming buhay, spiritual, physical. Lord, salamat po sa mga biyaya na ginawa mo sa aming buhay. I-bless mo po hanggang mamaya, at ito po ang aming hiling at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen.